Praise God! Magandang araw po muli sa lahat ng taga-subaybay ng ating Morning Tilaok. Ako po, Sister Janet Baba ng TSCCFI at muli pong nag-aanyaya na sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga pong napakabuti po ninyo sa kabila ng masamang panahon. Hindi nauubusan ng kabutihan na patuloy ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na to, dalangin ang patuloy niyong pangunguna. Kayo po ang patuloy na mag-anoint sa inyong lingkod. Gamitin niyo lang po ako pang makapagbigay din po ng kalakasan sa lahat po ng nawawala na pag-asa, sa lahat po ng nangihina sa mga pagkakataon na to. Marami pong salamat. Muli po kayo po ang manguna. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ang verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa Exodus 20:12 ng Amplified Version. Sabi po dito, honor, respect, obey, care for your father and your mother so that your days may be prolonged in the land the Lord your God gives you. Ang title ko po dito, honor the parents God gave you. Ito po yung fifth commandment na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At kung atin pong papansinin, mula po dun sa commandments 1 to 4, ito po ay patungkol sa relationship natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa kawalang kabuluhan, at alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito po yung apat na naunang utos bago po itong ikalimang utos ng ating Panginoong Diyos. At ito nga po, sa ikalimang utos, ito po yung unang commandment patungkol sa relationship natin sa tao. At ito po ay nagpapasimula sa relationship natin sa ating mga magulang. Sabi po dito, honor your father and your mother. It starts with the family. Ito po ay nagsisimula sa relationship natin sa loob ng tahanan. Sa tahanan kung saan ang mga bata ay dapat matututong rumespeto, mag-submit at sumunod sa authority na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Ang commandment po na ito ay direkta para sa mga anak, pero may epekto sa ating mga magulang. Dalawang bagay po yung mapapansin niyo po sa verse po na ito. Meron pong command, sabi po, yun nga po, honor your father and your mother, na sinundan ng pangako that your days may belong upon the land which the Lord your God is giving you. Ang Hebrew word po ng honor is kavod, comes from a verb that means to be heavy. Ibig sabihin, to give weight to, it means to hold in high esteem, to place importance or reverence upon, and to respect. So it means value and importance. To honor your father and mother means that you esteem them, respect them, and reverence them. Dito po, binanggit kung paano po natin ibibigay yung respeto na para sa ating magulang. Ephesians 6:1-4, sabi po dito ni Paul, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandments, with promise that it may be well with you and you may live long on earth. Dito po, binanggit po ni Paul sa mga magulang, kadugtong po nito, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Masasabi po natin, ito po yung counterpart nung Exodus 20:12 sa New Testament. Says, obey your parents, for this is right. The word obey means to listen and under. It means the action of listening in order to obey. Why should children obey their parents? Let me give you 5 reasons po. Number 1, it's commanded by God. Sabi po sa verse natin, children, obey your parents. And tingnan po natin yung praise in the Lord. So ito po ay tungkulin nating lahat na dapat nating sundin. Ito po ay napakahalaga dahil ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Number 2, parents are God's ordained authority over the child. Nilagay ng Diyos ang mga parents sa ating tahanan
as His representative. Sila yung authority sa loob ng tahanan. Kaya dapat lang na ibigay natin yung respect sa kanila bilang pag-honor din naman sa ating Panginoong Diyos na nagtalaga sa kanila. If you're a parent, be the parent. Okay lang minsan, pwede nating sabihin sa anak natin, pwede mo rin ako maging kaibigan, pwede mo akong maging buddies. Pero, ikaw pa rin po yung magulang. Dapat ito pa rin po yung una na makikita ng anak natin sa atin. Take the lead. Take responsibility. Ikaw ang boss sa tahanan, hindi ang mga anak. Hindi naman po lingid sa atin na meron mga sitwasyon na gano'n na minsan mas nasusunod po yung mga anak kesa sa magulang. Pero hindi po ito yung tama. Number 3, the reason children should obey their parents is because it's right or righteous. It is right to obey your parents because sila po yung mas marami ng experience. May mga pagkakataon sa mga bata na hindi nila nakikita kung bakit naghihigpit ang magulang, kung bakit sinasabi ng magulang yung mga ganitong bagay. Dahil na-experience na nila. Minsan, may mga pagkakataon sa buhay nila na nagkamali na sila kaya ayaw nila na ma-experience din ng mga batang yon o sa mga anak na madaanan din nila yung pagkakamaling na pagdaanan ng mga magulang. Kaya mahalaga na sumunod tayo sa ating mga magulang. Number 4 po, in Colossians 3:20, it is pleasing to the Lord. Sabi po dito, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Obedience is not just about keeping peace in the home, it's about honoring God. Kapag ang mga anak ay sumusunod sa kanilang magulang, sila ay sumusunod sa kung ano yung design ng Panginoong Diyos sa family. At dito po sa verse na to, tinuturo ni Paul na ang pagsunod ay act ng faith, ng pananampalataya. Kahit hindi nila naintindihan yung mga magulang nila, bakit sinasabi yung mga ganitong bagay, yung naniniwala sila at nagtitiwala sila sa kanilang magulang, it pleases God and leads to blessing. Yung iba nagtatanong, paano kung yung magulang ay hindi respectful or honorable? Maaring ang ilan sa atin ay na-abuse or minsan nasakta na ng ating mga magulang. O siguro may mga pagkakataon na nagkakamaling ating mga magulang. Ngunit kapag ikaw ay naging anak ng ating Panginoong Diyos, you need to be forgiving. Kung paanong pinatawad ka ng Diyos, walang perfectong parents, alam natin yan. At minsan, kailangan mong maranasan na maging magulang para maunawaan mo kung gaano kahirap yung napagdaanan ng ating mga magulang. Huwag po tayong mag-focus dun sa pagkakamali nila, dun sa mga faults nila ng ating mga parents, but focus on forgiving and being thankful to God. Paano po natin gagawin to? Respect them. Sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sabi nga na pinapakita natin na sila yung authority na binigay ng ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo magsalita, paano nila marinig ito yung magpapakita ng paggalang sa kanila. Provide for them. The Bible says we should take care of our parents in order to honor them. Si Jesus Christ yung naging example nun. Remember nung when Jesus was hanging on the cross and dying, lumingon siya sa kanyang ina. Pero noong time na yon, siniguro niya na maihahabili ng kanyang ina kay John. Siniguro niya that John would take care of and provide for his mother. So, kailangan natin maging katulad ng ating Panginoong Diyos na inuna yung kapakanan at pangangailangan ng kanyang magulang. Show them consideration. Tell them salamat po sa lahat ng sacrifices. Tell them you really appreciate it. Pasalamatan mo sila sa lahat ng support at pagmamahal sa loob ng maraming taon. Tell them that you love them. At live to honor them by your character. You honor them by the way you live in godly, obedient character. Alam niyo ba na ang greatest joy ng parents ay yung makita niya, yung anak niya na mapabuti, yung anak niya na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung sa mga anak, ito yung greatest gift na maibibigay natin sa ating magulang, yung may ayos natin yung ating mga buhay. At sa aking conclusion po,
This commandment calls us to honor our parents. Ito ay sa pamamagitan ng respeto, pag-aalaga, at pag-appreciate sa kanila. Hindi lang to basta pagsunod. It's about valuing their role in our lives and treating them with the dignity they deserve. And alam nyo ba na kapag maganda yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, relasyon natin sa ating pamilya, nagre-reflect po ito sa relasyon natin sa ibang tao. May peace and stability sa ating community. At kalakip ng commandment na ito ay ang pangako ng mahabang buhay sa ating Panginoong Diyos. May benefit ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. And lastly, gusto ko pong sabihin that God's word is for your good. Yung commandment po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po kahirap, hindi po pabigat sa atin. They are a delight to the soul, to the heart, who has understood why God has given them to us. At bilang followers po ng ating Panginoong Diyos, dapat maisabuhay natin yung faith natin. Unang-una sa ating tahanan, so ano po yung dapat natin gawin? Speak well of your parents, obey your parents, provide for your parents. Sa ganitong paraan, nabibigyan mo ng honor ang Panginoon by honoring your parents. Kaya naulit ko po, ang greatest gift na may ibibigay natin sa ating mga magulang ay makita nila na yung kanilang anak ay lumalakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang prayer focus po natin sa umagang to, pray that youth will show love through their words, actions, and obedience, honoring their parents, wisdom and blessing. Pray for neighbors. Pray that we will become a source of encouragement and blessing to those around us. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy kaming nagpupuri at napapasalamat. Tunay nga pong napakabuti niyo po sa amin. At minsan pa tinataas po namin ang aming mga anak, ang aming mga kabataan. Dalangin namin na makita po nila, ma-appreciate po nila yung mga sacrifices ng mga magulang nila. Hindi po sila mag-focus sa mga faults, sa mga kapintasan ng kanilang mga magulang, kundi mas maging thankful pa po sila dahil binigyan sila ng magulang na siyang gagabay, na siyang magko-correct sa kanila. Kaya naman dalangin namin sa bawat isa, sa bawat anak, ano man yung estado ng buhay ng mga anak na ito, ay makita nila na kailangan nilang respetuhin, kailangan nilang ibigay yung honor sa kanilang mga magulang dahil ito yung utos ng aming Panginoong Diyos. Kaya dalangin namin patuloy maging kaaya-aya ang mga kabataan na to sa inyong harapan na sa kanilang paglakad sa inyong kalooban, ano man yung ginagawa nila, ito po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, Lord Jesus. Dalangin din po namin maging source kami ng encouragement bilang anak ng Diyos at blessing sa mga tao na napanghihinaan ng loob, mga tao nawawalan ng pag-asa, lalo na po sa panahon ngayon, maraming nasalanta, maraming dumadanas ng kahirapan dahil sa iba't ibang bagyo, iba't ibang unos na nararanasan nila. Kaya gamitin niyo po ang mga anak ng Diyos, pagpalain niyo po ang mga anak ng Diyos upang Lord maging pagpapala din po kami sa mga tao na nangangailangan po nito. Kaya maraming salamat po. Patuloy kayo po manguna, patuloy kayo po ang mangusap sa mga anak po ninyo na nawawalan ng pag-asa sa mga oras na ito na mas tingnan pa rin po nila yung kabutihan nyo sa kanilang buhay. Kaya maraming salamat po at itinataas ko po ang inyong pangalan in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat po ng tagapakinig.